Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Mag-asawang online seller patay sa pamamaril. Tanod na sasawayin lang sana ang dalawang nag-aaway na lasing sugatan matapos paghahampasin ng tubo sa Mangaldan, Pangasinan. Low pressure area sa loob ng PAR, saan kaya magpapaulan ngayong Lunes? Isang bagyo na buo sa labas ng PAR. At kakaibang root crop na karot, ano kaya ang lasa? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong linggo sa sitwasyon sa Perez Boulevard sa Dagupan City. Konstruksyon ng drainage sa Perez Boulevard sinimula na ng Dagupan City. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon wala pang ipinapatupad na changes sa traffic scheme ang poso sa bahagi ng Perez Boulevard sa kabilayaan na sinimula na yung drainage construction ng DPWH. Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang road construction project sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Konstruksyon ng drainage ang inuuna ngayon. Gamit ang heavy equipment, binubutasan at hinuhukayan na ang bahagi ng kalsada na gagawing drainage canal. Para hindi magkaproblema sa daloy ng trapiko, naglagay na ng cone barrier at signages ang posto sa lugar. Sa ngayon, wala pa tayong rerouting na nangyayari doon. Kundi nag-ano tayo ng mga signages. Ngayong umaga, kinausap namin yung contractor na magpagawa ng mga signages na no parking. Sabay na ginagawa ang drainage sa bahagi ng Perez Boulevard at Tapok Road. Ayon sa poso, katulad sa mga naunang road construction project gaya sa AB Fernandez East, Arellano Street at MH Del Pilar Street, mas mauunang gawin ang drainage canal bago isusunod ang mismong kalsada. Sa oras na simulan ng pagpataas ng kalsada, dito na sisimulan ang implementasyon ng one-way traffic scheme. Binabantayan lang kasi yung pinag-aaralan. Pinaghahandaan naman ng mga motorista ang inaasahang traffic build-up sa oras na magpatupad ng one-way traffic scheme sa lugar. Kapag naumpisa na po to, talagang mata-traffic na po talaga dito, ma'am. Bali dada na lang po sa sa may top pot, ma'am. Chris, sa mga oras nga na ito, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Perez Boulevard. Nagkakaroon na lamang ng traffic build-up sa bahagi naman ng MH Del Pilar Street, bagamat may mga nakastandby doon na posto personnel para magmando sa lagay ng trapiko. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Beep, 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 mga kapuso, may pagtaas po sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Epektibo bukas, October 8, ang ilang kumpanya ng langis ay may dagdag sa kada litro ng diesel na 1 peso and 20 centavos. 70 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene habang wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Samantala, mga nakalaylay na kable sa tabing kalsada sa Mangaldan National High School, peligro ang dulot sa mga estudyante. Kaugnay naman ang balitang yan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, inilagay itong railings na ito sa gilid ng kalsada upang para sa kaligtasan ng mga estudyante na dadaan dito sa may harap ng Mangaldan National High School. Ngunit peligro raw para sa kanila itong nakalaylay na kable na sa tuwing dadaan sila dito sa gilid ng kalsada. Kapansin-pansin ang mga nakalaylay na kable na bahagi ng daanan ng mga estudyante sa Mangaldan National High School. Nilagyan ng bahaging ito ng railings para dito dumaan at maging ligtas ang mga estudyante. Pero ang problema, peligroso pa rin dahil sa mga nakalaylay na kable. Nangangamba ang ilang estudyante sa kanilang kaligtasan dahil tila araw-araw silang nakikipagpatintero sa mga kableng sagabal sa kanilang daan. Delikado po baka po kasi pag nasagi po sila doon or kunwari po may kuryente pa po doon sa pwede po silang makuryente. Mapapahamak po siya po madidisgrasya po. Kaya po kailangan po namin iwasan. Sana maayos na po yan. Para hindi na mapahamak yung mga estudyante na dumadaan doon.
Batid naman ng pamunuan ng paaralan na peligroso ang mga nakalaylay na mga kable sa bahagi ng railway. Kaya naikipag-ugnayan na sila sa Senpelco at iba pang telecom company ukol sa mga peligrosong kable, maging sa pamunuan ng barangay upang maaksyonan agad ang problema. Alam niyo mga bata, pag pinaglaruan yan, merong mga live na wire, baka makuryente sila or else baka yung iba nga maghahang sila, magkakos ng accident po. Tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan ng kanilang monitoring sa mga nakalaylay na kable sa loob ng paaralan. Ang procedure or measure na gagawin po namin is mag-write kami ng letter complaining about that sa electrical company, then sa telecommunication company. Chris, ayon naman sa Mangaldan Municipal Risk Reduction and Management Office ay nakipag-ugnayan na sila sa telecom company sa pamamagitan ng sulat upang maayos itong mga nakalaylay na kable at tiniyak naman nila ang pagsasaayos ng mga kable para hindi na peligroso sa mga estudyante na dadaan dito sa gilid ng kalsada. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Mag-asawang online sellers patay sa pamamaril. PNP may hawak ng saksi at natukoy na rin ang person of interest. Naka-alerto si Jeric Pasilyao. Yan po yung pick-up. Sa likod ng itim na pick-up na yan, may nakabuntot na magkaangkas sa motorsiklo. Yan, yung dalawang yan. Pero hindi agad nakadikit ang dalawa dahil may sumingit na cement mixer. Bumigat ang traffic sa bahagi ng kalsadang binabaybay ng pick-up sa barangay Santo Rosario, Mexico, Pampanga, Biyernes ng hapon. Bumuelta ang magkaangkas, ipinarada ang kanilang motorsiklo at casual na naglakad papalapit sa pick-up. Segundo lang ang lumipas, nagkagulo na sa kalsada. Binaril pala ng riding in tandem ang mga sakay ng pick-up saka sila tumakas. Patay ang mag-asawang sakay nito, sina Arvin at Ler Malulo, mga negosyante ng mga beauty product na aktibo rin sa online selling. Happy Mother's Day, Mamita! We love you! Naulilan ng mag-asawa ang 6 na taong gulang na anak na kasama nila nang mangyari ang pamamaril. Sakay rin ang isang teenager na pinsan ng babaeng biktima. Hindi man nadamay sa pamamaril, matinding trauma ang inabot ng dalawa. Pagkapunta po ni Mama dun sa bahay kung nasan po yung pamangkin ko, kanta ng kanta yung bata ng Where is Mommy? Kanta lang kami na, Mommy, please come back. Daddy is coming back. Wait for him. Tapos yun, doon na lang siya nag-relax na. Kung ano man po yung naging reason, dapat ba talaga buhay po yung kapalit? Dapat ba talaga maulila yung anak nila? May saksi at person of interest na raw ang PNP. As to the motive po, sa ngayon, wala po tayong concrete na motive po sa ngayon. Pero based doon sa accounts ng family, it's either business at saka yung accounts pa ng family na i-mention sa atin, yung utang, may umutang sa kanya. Naniniwala ang pulisya na planado ang pagpatay sa mag-asawa. Patuloy ang pag-review ng mga CCTV bago at pagkatapos ng insidente. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Dead on arrival ang 41 anyos na rider ng sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang poste sa bahagi ng barangay Quezban, Calasiao, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Edgar Datugan, residente ng barangay Baybay Lopez, Binmalay. Ay sa pulisya, pasado alas 10 kagabi nakipag-inuman ng biktima sa kaibigan nito bago umuwi. Posibleng hindi raw nito nakita ang paakyat na bahagi ng kalsada dahilan upang mawalan ito ng kontrol at tumama sa poste ng kuryente. Nagtamo ng head injury ang biktima. Iba't ibang opisyal at personalidad sa Hilaga at Gitnang Luzon naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy. Narito ang report. Formal nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo noong Sabado sa tanggapan ng Provincial Comelec Office sa Pampanga. Si Arroyo ay tatakbo sa ilalim ng lakas CMD. Naghain na rin ng COC ang anak ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Vanessa Singson sa pagkaalkalde ng Santa Ignacia, Tarlac. Tatakbo siya sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Nakasama ni Vanessa sa filing ang kanyang ama na naghain din ng kandidatura ngayong araw bilang senador. Sa Nueva Ecija, star-studded ang filing ng COC noong weekend. Naghain ng kanyang kandidatura para sa board member ng 1st District ang aktor na si Romel Padilla na sinamahan ng kanyang kapatid na si Senator Robin Padilla.
Sa Lawag City, Ilocos Norte, naghain na rin ng COC si incumbent Vice Mayor Carlos Fariñas para sa kanyang ikalawang termino. Nakasama nito sa filing si dating Ilocos Norte 1st District Representative Rodolfo Fariñas at kanilang mga kapartido. Pagkatapos nito ay sunod na nag-file ng COC para sa re-election si 1st District Board Member Rodolfo Jr. Fariñas at Lawag City Councilor Roger Fariñas II na naghain din ng kandidatura bilang board member. Para sa mayoralty race, formal na ring naghain ng kanyang kandidatura para sa ikatlo at huling termino si Lawag City Mayor Michael Marcos Quion. Sa bayan naman ng Dingras, nakapaghain na rin ng COC sina re-electionist Mayor Geoffrey Sagid at Vice Mayor Erdio Valenzuela at iba pa nilang mga kapartido sa pagkakonsihal. Kasabay ng kanyang kaarawan kahapon, naghain ng kanyang kandidatura bilang kongresista sa Lone District ng Abra si LMP National President JB Bernos. Kasama niya sa grupo si dating Abra Governor Estaquio Bersamin na muling tatakbo bilang gobernador. Tatakbo naman bilang Vice Governor ang kanyang kapatid na si dating board member Ann Bersamin, Jarek Pasiliao. 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilan pang kandidato sa provincial race sa Pangasinan naghain na rin ng COC. Silipin sa report. Formal nang naghain ng kanyang kandidatura si dating Pangasinan Governor Amado Espino III para sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Pagdating sa COMELEC Pangasinan Provincial Office noong Sabado, sinalubong si Espino ng ilan sa kanyang mga taga-suporta, suot ang iisang kulay ng damit. Sa filing, nakasama ni Espino ang kanyang mga kapartido na naghain din ng kandidatura sa pagka-Vice Governor at Provincial Board Members. Tatakbo sila sa ilalim ng partidong Abante Pangasinan Ilocano UAPI. Pero sa tulong ng ating mga kababayan, hopefully, it's not acing the election. Ito naman hiling ng ating mga kababayan, ibalik yung serbisyo. Makakaharap ni Espino si Pangasinan incumbent Governor Ramon Gico III na naghain kamakailan ng kanyang COC para sa re-election. Ito na ang ikalawang paghaharap ni Espino at Gico na unang nagkatunggali sa parehong posisyon noong 2022 elections kung saan natalo si Espino na nakakuha ng 699,441 votes kumpara sa 888,027 votes ni Gico. Mas maganda po mag-concentrate muna po sa ating laban ngayon. At siyempre, kumbinsin natin ang mga kababayan. Bagamat inaasahan ng marami na magiging kaabang-abang ang tunggalian ng dalawa, patuloy ang koordinasyon ng COMELEC at PNP upang makamit ang maayos na filing ng COC hanggang matapos ang election period sa susunod na taon. Okay naman, as you can see, kahit marami silang supporters na sinasama, hindi naman nagkakaroon ng untoward incident, hindi naman magulo. Disiplinado ang ating mga supporters, ganoon na rin yung ating mga candidates. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, isang bagyo at isang low pressure area ang minomonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo sa labas ng PAR huling nakita mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR dahil pahilagang kanluran nitong pagkilos. Ang LPA naman na nasa loob ng PAR namataan sa kanluran ng Coron, Palawan. Sa ngayon, maliit ang posibilidad nitong maging bagyo pero magpapaulan ang nasabing sama ng panahon kasabay ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Nakapaloob ang LPA sa ITZZ na umaabot pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies naman ang makakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Magdadala yan ng mainit na panahon pero may tsansa rin ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Tarlac, Pampanga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Isabela at Bulacan. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Tanod na sasawayin lang sana ang dalawang nag-aaway na lasing na lalaki sugatan matapos na paghahampasin ng tubo sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report.
Namamaga ang braso at sugat sa likod ang tinamo ng 44 anyos na si Jessie De Vera, isang tanod, matapos paghahampasin ng isang lasing na lalaki sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayon kay De Vera, kasamang isa pang tanod, aawatin lang sana nila ang dalawang lasing na lalaki na nag-aaway. Hanggang sa siya na ang napagbuntunan ng galit ng isang lalaki at pinagpapalo siya ng tubo. Tumawag ako ng backup namin na kasi hindi namin talagang mapigilan na awatin, talagang sobrang lasing na siya, parang wala nang kilala. Ayon sa pulisya, nasampahan na ng kaukulang kaso ang sospek na nanakit sa Barangay Tanod. Dalaro ng kalasingan kaya pinaghahampas ng sospek ang Barangay Tanod. Yun, in-encourage talaga namin na kasi gusto nilang magkaroon ng amicable settlement pero nagawa na yung ating yung complaint. So ang advice namin is doon na lang doon sa prosecutor's office habulin kung gusto ng Barangay Tanod na iurong yung kaso. Ayon sa barangay chairman, regular na nag-iikot ang mga tanod tuwing gabi para sa kaayusan at kaligtasan ng mga residente upang maiwasan na rin ang kahalintulad na insidente. Pinag-aaralan na nilang ipagbawal ang pag-inom ng alak sa kalsada. I-check namin yung pag-uusapan namin ng buong council kung paano namin ibubuhayin yung municipal ordinance. Kasi alam ko, hindi lang municipal ordinance yun, national ordinance na bawal tayo magpainom sa daan. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Charity begins at home. Ito ang isinabuhay ng dalawang magkaibigan sa Barangay Bingkag, Lawag City. Naisipan ni Ferdy Domingo at Mark Maynard Mariano sa kasagsagan ng Bagyong Hulyan na magbahagi ng simpleng ayuda sa kanilang barangay. Si Freddy namili ng mga tinapay, kape, noodles at iba pang grocery items para ipamigay sa kanilang sitio. Kabuuang 80 households ang nabiyayaan ng ayuda. Si Mark Maynard namigay din ng tig-1 kilo ng karne sa kanyang mga kapitbahay. Sinamahan pa ng isang tray ng itlog, tinapay at iba pang grocery items. Ang ginawa ng magkaibigan, patunay raw na walang kailangang estado sa buhay para makatulong sa kapwa. Isang fun run naman ang isinagawa sa Lawag City nitong madaling araw ng Linggo para makalikom ng pondo para sa mga indigent at breast cancer patients sa Ilocos Norte. Iba't ibang grupo ng kababaihan ang sumuporta sa Fun Run for a Cause. Bukod sa paglikom ng pondo, ay nais din ng event organizer na magkaroon ng social awareness para labanan ng sakit na breast cancer at kung paano ito maiiwasan. Para sa mga breast cancer patient, malaking tulong ang isinagawang aktibidad para maunawaan palalo ng publiko ang kanilang pinagdaraan ng sakit. Samantala, nagkaisa ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan sa alay lakad at clean-up drive activity ng San Jacinto Seminary noong Sabado sa Peña Blanca, Cagayan. Bahagi ito ng selebrasyon ng buwan ng Santo Rosario ngayong Oktubre, kung saan isa sa mga pangunahing aktibidad nito ay ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Layunin ng aktibidad na panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran bilang simbolo ng pagmamahal ng bawat isa sa kalikasan at sa Diyos. Pagkatapos ng alay lakad, nagkaroon din ng misa sa loob ng Calao Cave. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Councilor Celia Lim nag-file na rin ang kanyang COC sa pagka-alkalde sa Dagupan City. Narito ang report. Sama-samang dumalo sa misa sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City ang Team Life na pinangunahan ni incumbent Councilor Celia Lim at dating Mayor Brian Lim. Sunod nito, dumiretso na ang grupo sa Dagupan City Comelec para maghain ng Certificate of Candidacy o COC. Nag-file ng COC para sa pagkaalkalde si incumbent Councilor Celia Lim, habang naghain naman ng COC sa pagka-vice-alkalde ang kanyang anak na si dating Mayor Brian Lim. Tatakbo ang mag-inang Lim at kanilang mga kapartido sa ilalim ng Nationalista Party. Para kay Celia Lim, makakaasa daw ang mga Dagupenyo sa tapat, maayos at makatotohanang serbisyo publiko sakaling siya ang maluklok na alkalde ng syudad. I accept this calling para labat walay na iter kun marakep ya ehemplo ad Dagupan tayo. Pinag-aralan at pinag-isipan daw maigi ng pamilya Lim ang naging desisyon sa posisyon na kanilang nais sa darating na 2025 midterm elections. Makakalaban ni Councilor Celia Lim sa mayoralty race si incumbent Mayor Belen Fernandez, habang makakatunggali naman ni dating Mayor Brian Lim sa pagka-vice-alkalde si incumbent Vice Mayor Brian Cuwa. As of 2 p.m. ngayong araw, October 7, dalawang partido na sa Dagupan City ang nakapaghain ng kanilang COC. May dalawang independent candidates din ang naghain ng COC para sa councilor sa lungsod.
Ayon sa COMELEC, hindi pa pinal ang listahan at posisyon ng mga aspirant. Pwede pa kasi ang substitution hanggang bukas, October 8. Ang deadline po ng substitution due to withdrawal ay until tomorrow lang din. So yung nakikita nating mga listahan ngayon ay siyempre hindi pa ho yan official hanggat hindi ho natatapos yung period of filing ng COC. Ngayon pa lang, nagpaalala na ang COMELEC na walang ipatutupad na extension sa filing of COC na magtatapos bukas hanggang alas 5 ng hapon. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Formal lang naghain ang kanyang kandidatura si incumbent Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos para sa kanyang ikalawang termino. Nasa Ilocos Norte sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para saksihan ang paghain ng kandidatura ng kanilang anak na si Congressman Sandro Marcos. Tatakbo si Sandro Marcos sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Samantala, top 2 sa Social Worker Licensure Examination at Tubong Ilocos Sur, ating kilalanin sa report. Sa kabila ng pagiging SK President ni Maria Angela Oriente ng Santa Ilocos Sur, ay nakayanan pa rin niyang hindi lang magtapos sa kursong BS Social Work sa isang universidad sa Vigan City bilang magna cum laude. Naging top 2 pa siya sa licensure examination for social workers. 86.80% ang kanyang nakuhang marka. Sa katunayan, tumatakbo sa dugo ni Maria Angela ang pagiging social worker dahil municipal social worker sa Santa Ilocos Sur ang ina nito at provincial social worker naman sa Ilocos Sur ang kanyang tiyahin. Namulat siya sa paglilingkod sa publiko at binuksan ang puso sa mga nangangailangan. Those who are in marginalized sectors is for them to be afforded with worth, dignity, and for them to be respected regardless of who they are, regardless of their background, for them to be afforded with equal opportunity. Hangad ni Angela na magsilbi siyang inspirasyon sa mga kabataan na sa likod ng mga hamon sa buhay ay kayang pagsabayin ng pag-aaral at paglilingkod sa bayan. We are here for one another and to be able to open those connections and relationships. Ang karangalang natanggap ni Maria Angela ay inaalay niya sa kanyang mga kaanak. Tangan ng adhikaing maglingkod sa bayan. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Top 3 regional targets sa iligal na droga huli sa search warrant operation ng otoridad sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Arestadong 42 anyos na lalaki na isang negosyante sa isinagawang search warrant operation ng Mangaldan Police kasamang PDEA sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Nakuha sa suspect na hindi muna pinangalanan ng pulisya ang aabot sa 55 grams na hininalang shabu na nagkakahalaga ng 274,000 pesos ayon sa otoridad. Sa investigasyon, kabilang sa top regional high-value target ang suspect na posibleng nag-ooperate sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Naaresto ito noong October 2. Ngayon, during the serving of the search warrant, matagumpay na nakakuha yung ating mga operatiba ng more or less 55 grams doon sa place na sinesearch ng ating mga operatiba. No? Naabot din ng mga 374,000 na may market value. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa mga kasabwatlang sospek at mga katransaksyon nito sa iligal na droga. Naharap sa paglabag sa Dangerous Drugs Act ang sospek na wala pang pahayag. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa kanila para masawata ang iligal na droga sa bayan. Top 3 siya sa regional ng SBI listed kasi namomonitor sa ibang lugar, sa ibang probinsya itong tao ito na yung kalakaran nga pagdating sa illegal droga, kaya naging priority list siya. Yung area of operation niya is hindi lang dito sa bayan ng Mangaldan, but it affects whole region ng Region 1. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Kasama na ang mga solo parent at kanilang mga anak o dependent sa National Insurance Program ng PhilHealth. Batay po sa inilabas na circular ng PhilHealth,
Sinabing otomatikong covered na ng programa ang mga solo parent at kanilang mga anak na nakarehistro sa Solo Parent Office o Solo Parents Division. Sasagutin po yan ng gobyerno ang bahagi ng kanilang premium contribution. Para ma-avail ang programa, pwedeng mag-walk-in ang solo parents sa pinakamalapit na local PhilHealth Insurance Office at magpasa ng mga dokumento at otomatikong ma-enroll kung nakadeklara bilang solo parent sa database ng DSWD. Tikman ang kakaibang root crop na tinatawag na karot sa Ilocos Norte. Narito ang report. Isang uri ng wild root crop ang nagpapatamis sa hapag ng mga Ilocano tuwing Burr months. Ito ang karot na karaniwang tumutubo sa bulubunduking bahagi ng Ilocos Norte. Hinuhukay ang pinakaugat ng karot para makuha ang bunga nito. Sa paghahain ng karot bilang isang masarap na local delicacy, kinakailangan itong balatan at hugasang maigi at saka hihiwain ng manipis. Ibababad sa bangang may tubig ng ilang araw para matanggal ang dagta nito. Maliban dito, ilalagay ang karot sa sako at saka ibababad at ilulubog sa sapa o ilog para lalo pang maiagos ang natitirang dagta nito. Pagkaraan ng 2 linggong pagkakababad sa sapa ay maaari ng lutuin ng karot. Makalino kasi diyan kapon na sut maala di lang bagas na. Kasano karigat mo te agala? Medyo narigat kasi kalien tapos naramot ngayon. Sa pagluluto ng karot, maghanda ng mantikilya at asin. Painitin ang kawali at saka ilagay ang mantikilya. Kapag tunaw na ang mantikilya, ilagay na ang karot sa kawali. Haluin lang ng haluin sa loob ng 10 minuto hanggang sa ito'y magkulay dilaw. Pagkatapos, timplahin na at budburan ng asin bago ihain. Maproseso man ang paghahanda ng karot, worth it naman itong tikman at pagsaluhan na sumasalamin sa pagiging matyaga ng mga Ilocano. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 79 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.